Ito ay isa sa pinakamalaking kastilyo dito sa Slovakia. Ito ang Orava Castle. Napakamakasaysayan tulad ng ibang kastilyo. Ito rin ay tinayo noong 13th century. Ang kastilyong ito ay maraming pagmamayari. Ito nga pala ay pagmamayari noon ng Turso family. At dito makikita nyo mga kaluko, masisilayan at matutunghayan. Kaya samahan nyo ako sa aking adventure sa Orava Castle. Dito natin makikita ang sinaunang mga kasuotan, kagamitan at ang kanilang pamumuhay. Mga libo-libong taon na ang nakalipas. Ipapasili ko sa inyo ang kanilang mga obra at mga tradisyon. Sa aking ng pagbisita sa Orava Castle ay natunghayan ko ang iba't ibang uri ng mga hayop at mga pamumuhay nila noong libo-libong taon ang nakaraan. At akin pang nasaksihan na sa aktong aking pagpunta ay may mga tumutugtog ng kanilang mga sinaunang musika gamit ang kanilang mga sinaunang kasangkapan para tumugtog na kanilang musika. At dito nga natin matutunghayan ang mga ating kinakatakutan na White Lady, Black Lady. At sa aking pagsaliksik dito ay ang White Lady ay dating asawa ng isang hari. At ito ay nagpapakita sa hagdanan. Ayon sa mga nangangasiwa at nag-aalaga ng kastilyo, lagi raw may nagpaparamdam sa hagdanan. May umakyat panahog sa hagdanan, umiiyak na babae, at ito ay pinaniniwalaan na asawa ng dating hari. At sa loob ng palasyo ng kastilyo, makikita natin ang mga sinaunang armas gamit ang panlaban nila noon sa gera. Subalit pawang hindi ng mga original, ito ay isang replika. Matutunghayan natin dito ang kanilang kusina na halos kaparehas din ng ating pagluluto, pag-iihaw, pagbabange, paglilitsyon ng anumang hayop na ating lulutuin. Nakakatuwa nga lang masaksihan at isipin, gawa ng araw, noong mga panahon pa ng libu-libong taon na nakalipas, meron na silang mga recipe at napakaganda pa na kanilang mga limbag. Nandoon din, makikita nyo rin ang mga sukat at recipe na kanilang mga lulutuin. At sa pagpapatuloy nga ng aking video, ating masisilayan ang mga replika ng kasuotan ng mga babae, mga kalalakihan at mga bata noong panahon ng 1000 BC. Isasama ko nga kayo sa mga iba't ibang kwarto at mga iba-ibang mga museo, mga iba-ibang larawan na makikita natin sa loob ng kastilyo. Nasa loob din ng kastilyo ang mga sinaunang larawan, ang mga sinaunang kagamitan, ang mga sinaunang kasuotan, mga sinaunang baluti na gamit nila ng panlaban ng digmaan. Tulad nga ng ating pamumuhay ng mga panahon na hindi pa uso ang mga usong teknolohiya, masisilayan natin dito ang kanilang mga pamamaraan sa pamumuhay tulad ng paggamit ng mga makalumang kagamitan tulad ng araro, pagbabayo, paghahabi sa tela, paggagawa ng mga kasangkapan tulad ng mga tasa, damit. Narito pa nga ibang mga replika sa loob ng kastilyo. Sobrang makasaysayan ng kastilyong ito. Dito rin ginanap ang isang pelikula na Dracula, na meron ditong isang teatro na makikita natin at ipasisilip ko sa inyo ang mga ginanap na pelikula. Subalit, pasalin-salin lahi na nga nagmamayari ng kastilyong ito. Napanatili pa rin nila ang kagandahan at naalagaan ang mga kasangkapan sa loob at labas ng kastilyo. Talaga namang dinadayo ang kastilyong ito ng mga iba't ibang nasyonalidad. Hindi lang sa ganda ng kastilyo, kung hindi mapapahanga ka talaga sa mga sahig, sa mga bricks at sa mga kasangkapan na napanatili nila hanggang ngayon. Ito ang Orava Castle. Tara't halika, samahan nyo ako sa aking gala sa kastilyong ito.
Но он отчаялся. Давай тут фоткаемся, это прикольно. Ну давай. Ты тут фоткаешь? Может быть. Ян, мы со стоянки видели вон тот зам. Идем, не будем нервировать больше этого кадра. Есть сэндвичи в машине. Где? Thank you very much. Perfect, thank you. Ano sa'yo? Ang Philippines. Philippines. Taiwan. Taiwan ah. 你好。你好，你好。谢谢。谢谢。Ito nga mga kapo ko. Kasi ubanda, diba? Mahiwagang G-map start. Doon ako pupunta, kalo ko. Doon ako sa likod na yun. Tara, samahan nyo ako. Ang ganda rito mga kalo ko. Ito ay isa sa pinakamalaking kastilyo dito sa Slovakia. Ito ang Orava Castle. Hello. What's the difference for A plus B? Is the whole castle, 13 for one adult. This one is the major, no included the church, 9 euro. How much for the... my ticket inside. Can you please take it? Yes. Sorry. Hindi siya maaaring personal na lumahok sa pang-araw-araw ng ang gatehouse ay original na matatagpuan sa unang palapag. Ang mga sundalo ang isang multimedia na exhibition ng mga peatlands ay matatagpuan dahil sa matinding init. Ito ay isang hindi komportable at nakakapagod na trabaho ng pugo. Noong nakaraan, ang pagkain ay kahit papaano ay minamali. Ika 17th siglo, binubuo ito ng isang Amerikana pantalon ay tinuturing sa itaas ng laki ng buhay na larawan ng George Turso ay panangiba Renaissance. Ang kahoy na extension ay mayroon ng barok. In Atika 7th siglo ay kadalasang nauugnay kina Antonia Ricci. Kami ay naipasalamat mula sa palasyo ng Turso hanggang sa Western Bastion taon. Pagkatapos ng intervention ng kanyang asawa, ang puting ginang, ito ay pinaniniwalaan na sa All Saints Night and the Palm Linggo Maasesore. Naranasan ng parties ng mga administrador. Ang una ay ang gas parliamento sa pagpapahirap. Kasama sa harap na silid ang isang bench na may kahoy na pamanalingay. Noong nakaraan, form na ito ng mga Rusa ay sinagawa sa dalawang paraan. Ang taong ay naka-fasten sa isang gulong mula sa isang kawain sa Mexico Minus para sa itinayo muli sa estilo ng neo-Gothic sa pagitan ng Sa pamamagitan ng mga transportasyon na tren, mararating ko ang mga iba't ibang kastilyo dito sa bansang Slovakia. Magsisimula nga pala ang aking paglalakbay sa pamamagitan ng pagsakay sa tren.
Isa na namang kastilyo ang aking masasaksihan. Madidiskubre, kaya samahan nyo ako hanggang sa dulo ng aking video. Medyo malayo-layo nga ang aking tatahakin dahil dalawang sakay ako ng tren mula sa Žilina to Orava. All around the world. Yeah. Come on. Attention, this my boarding call. Bags up there against the wall. Step on the flight, be there by the night. Get ready, cause man, we taking off. No doubt this world is mine. Find myself when I lose track of time. No, I'm not new with that. Got my crew in the back, I feel alright. Take me to my city. No need to be wide. I'm taking this stop, so won't you rock with me? Just step up to London town. Look at me now, it's shutting down. Gotta make this world my own. Won't stop, next stop, you can spot it all gold. 1,000 miles away. We don't care what the people say. We don't care. Cause love will lead the way. Get it up, get it out. Tonight we'll celebrate. Come on, let's go. Tonight we'll celebrate. Tonight we'll celebrate. Move, step in the scene. Life is a journey and this is my dream. Doing it for UK, LA, Miami, straight to the Philippines. Every city is an airflow. Traveling the world like we on tour. That's right, I do it for B-More. My hometown, it's all yours. We're 1,000 miles away. We don't care what the people say. We don't care. Cause love will lead the way. That's right. Tonight we'll celebrate. Tonight we'll celebrate. Tonight we'll celebrate. Tonight we'll celebrate. Let's go. Hope my passport doesn't expire. International down to the wire. All this love got me on fire. Living my dreams past my desires. Let's go. Bilis. Dito na pala. Ay, sorry. Bilis, mga kaluko. Dito na pala kami. Ay, dito na pala ako. Hindi kami. Osobný vlak smer Liptovský Mikuláš. Pravidelný odchod 8 hodín 31 minút. Stojí na koleji 4 pripravený na odchod. Motorový osobný vlak smer Párnic Vystedené. Adresuje na pravidelný odchod 8 hodín 43 minút. Stojí na Oravskom nástupišti koleji.
Orovsky. Eh? Ay, Jacko yan. Buti nila. Buti nila yan, tanda. Salamat. Hindi ako sa kasama. Ahoj. Počkaj, Orovský pod zámok. Dobre, dobre. Hej. Seat reservation, hindi rin pumunta. Wala lang kung meron doon. Sumunod sa oras eh. Mahaba-haba nga rin pala ang aking binayahe. Mula Zilina to Kralubani to Orava. Subalit naman malayo sulit naman ho ang aking pagpunta. At mula ho dun sa Orava Station, nilalakad lang ho ang papunta ng Castle. Stanica Orovský pod zámok. Orovsky pod zámok. At sa mahigit nga akong 2 oras na biyahe, darating ko na nga ako ang Orovsky pod zámok na sakop ang Orava Castle. Kakaiba nga ho ang aking train experience, mga kaloko. Gawa ng puro pataaso ang dinadaanan ng tren. Sabi ang Castle. Ayun ho, pupunta ako doon. Kaluko, pupunta ako sa kastilyong yun. Yun, mataas na yun. Orava Castle. Gamit ko na naman si mahiwagang Gmap. Start. Turn left na. Meron din eh. May palaruan pa eh, oh. Turn left na nga.
nakakaluko. Wala mga castle, ano ho? Pero yung sa loob, titignan natin. Ano ko? Doon sa likod na yun. Tara, samahan niyo ako. Hello. What's the difference for A plus B? is the whole castle, 13 for one adult. This one is the main terminal, included the church, 9 euro for one adult. How much for the 13 A plus B? and 9. 13. I take this 13. Okay, one? Yeah, only one. Cash over. Can I Yes, you can take. video? Okay, okay. Video, photo. Yeah. Thank you. Cash over card? Cash. Hold on. Welcome. You go individual, inside you have a map, and if you scan the QR code, there will be audio guide for you in English. Yes. Thank you. There is a barcode apps. Code is here or here. Ah, okay. Thank you very much.
Ito ang Orava Castle. Napaka makasaysayan tulad ng ibang kastilyo. Ito rin ay itinayo noong 13th century. Ang kastilyong ito ay maraming pagmamayari. Ito nga pala ay pagmamayari noon ng Turso family. At dito makikita nyo mga kaluko, masisilayan at matutunghayan. Kaya samahan nyo ako sa aking adventure sa Orava Castle. Tarik pala ako rin, mga kaluko. Matarik pala ako rin. Hello. My ticket inside. Can you please take it? Yes. Sorry. Or something else you have inside? Yeah. You are going without the guide, so you can enter the castle. Please keep your ticket nearby because you need to scan the code later on. Have a nice tour. Thank you. Maligayang pagdating sa Orava Castle, Oravsky Hrad, na kabilang sa mga pinakanapanatili na istruktura ng medieval hindi lamang sa Slovakia, kundi sa buong Europa. Ang burol ng kastilyo ay naayos na sa panahon ng primeval at kinumpirma ng ebidensya ng arkeolohiko ang pagkakaroon ng mga tribong Slavonic noong ika-9 na siglo. Ang kastilyo ay marahil ay itinayo bilang kuta noong panahon ng digmaan sa pagitan ng Hungarian-Ugrian na si Haring Beloserat, ang kanyang anak na si Stephen, na humiling ng sariling aksyon sa pamahalaan. Ang konstruksyon ay pinangangasiwa ng administrador ng distrito dahil ito ang kontemporaryong kasanayan. Maaari nating ipagpalagay na si Miko Balasa, na kasama ang kanyang mga anak, ay nag-alaga sa pinakamataas na istruktura, ang kuta. Ito ay bago pa ang unang nakasulat na pagbanggit ng kastilyo. Noong 1267, ang Orava Castle ay kabilang sa kadena ng mga nagtatanggol na kuta sa kahabaan ng hilagang hangganan ng bansa. Pinoprotektahan ng mga tauhan ng kastilyo ang magkadikit na mga ruta ng kalakalan. Gayon din, ang kastilyo ay nagsilbing sentro ng pangangasiwa ng rehiyon. Sa sumunod na 300 taon, ang Orava Castle ay isang maharlikang kuta na ang pagmamay-ari ay nasa kamay ng hari. Gayunpaman, hindi siya maaaring personal na lumahok sa pang-araw-araw na pamamahala at sa makatuwid ay hinirang ang kanyang ministro, Castellan, kasama ang pangangasiwa, si King Matei Corvin, Matthias Corvinus, ang nagpakita ng mas makabuluhang interes sa kastilyo. Teraz nie płyniemy za tym stopnia. Ang mga makasaysayang karwahe sa kaharian ng Hungary ay nahahati sa ilang kategorya: mga barushes, utility na sasakyan, at sleigh. Ang ipinakitang uri ay ang Esterhazy. Kilala rin bilang Chekezer ang pangalan ng Hungarian para sa bayan ng Bernalokovo. Sa harap na bahagi ng coach ay nakakabit ng handbrake. Ang coach ay ginawa sa workshop ng Pavel Makuna na nakabase sa Liptovsky Mikulas mga 1900.
Kakapasok mo pa lang sa unang cast at gateway. Yung pari ka na naunyorsi sa isang Spiani Complexo Orava Castle na isang National Cultural Heritage Monument. Nais naming ipaalala sa iyo na ang paninigarilyo, pagmamanipula ng may bukas na apoy, pagkain, pag-inom ng alak, pati na rin ang bulgar at maingay na pag-uugali ay ipinagbabawal sa buong complex ng kastilyo. Kinakailangan mong makinig sa iyong gabay. Igalang ang kanyang mga utos at manatili sa grupo upang hindi mabagal ang proseso. Ang mga sahig at hagdanan sa ilang bahagi ng kastilyo ay maaaring madulas, matarik at hindi pantay, at ang mga kahon ng pinto ay maaaring mas mababa kaysa karaniwan, kaya't hinihiling namin sa mga bisita na mag-ingat. Ang unang gateway ay napetsahan sa katapusan ng ika-16 na siglo at ito ay itinayo sa ilalim ng Juray Turzo. Pinoprotektahan ng gateway ang pasukan sa kastilyo kasama ang drawbridge at ang castle moat. Gayunpaman ang huli ay hindi na panatili. Ang gatehouse ay orihinal na matatagpuan sa unang palapag. Ang mga sundalo na nagpoprotekta sa pasukan sa kastilyo ay may kanilang paninindigan dito. Ang puwang sa pagitan ng una at pangatlong gateway ay bumubuo ng isang komplikadong sistema ng pagtatanggol. Ang una at pangalawang gateway ay konektado sa panlabas at panloob na ward sa pamamagitan ng mga turret na may mga arrow loop. Sa loob ng ward, makikita mo ang mga labi ng mga arrow, slits loops na naka-frame, na may kulay asul, pati na rin ang napaka-gargoyle na mga nozzle para sa pagbuhos, ay itinayo ni John mula sa Dubovec noong 1543 na dokumentado ng kanyang coat of arms sa harapan. Nilagyan ito ng gumaganang drawbridge. Ang moto ay tumatakbo sa ilalim ng tulay. Sa kisame ng ikalawang tarangkaan ay dating tinutuluyan ng kapitan ng militar ng Kastilyo. Ang isang multimedia na exhibition ng mga peatlands ay matatagpuan sa parsonage na sumailalim sa ilang mga muling pagtatayo ng arkitektura. Noong 1800, nawasak ito ng mapangwasak na apoy. Pagkatapos ay inayos at naabot ang hitsura ngayon. Sa unang silid, mababasa mo ang tungkol sa The Origins and the Evolution of Peatlands at the Peatlands of Orava. Makakakita ka rin dito ng touch, kiosk at counter na nagpapakilala sa peatlands sa anyo ng isang virtual encyclopedia. Available ang 6 na audio guide sa 6 na magkakaibang wika. Ang susunod na silid ay dinisenyo bilang isang tunay na peatland. Naglalakad sa sahig na salamin na may malaking larawan sa ilalim ng iyong mga paa. Maaari mong humanga sa tipikal na halaman, hayop at fungal species ng peatlands. Grabe, ang ganda rito. Hello, what's inside? Chapel. Can I go inside? You have a big tour? Yes. So you will continue this way and you will come out of here. So you will go there, scan your tickets, continue. Thank you.
nasa entrance room ka ng palasyo. Sa kisame makikita mo ang 16th century Renaissance fresco na natuklasan sa panahon ng pananaliksik. Ang gitnang panel ay nagpapakita ng family tree ng mga makabuluhang pamilyang Hungarian na nauugnay sa kasaysayan ng Orava. Castle at Orava Compossessorate. Simula sa tagapagtatag nito na si George Thurzo hanggang kay Joseph Palffy. Ang silid ay pinangungunahan ng isang haligi ng Renaissance. Ang panan nito ay natuklasan noong 2013. Maaari mo ring mapansin ang mga brick na pundasyon ng heater at mga labi ng brick shaft na nagsilbing water pipe ng Kastilyo. Meron 3 replika rin ng historical armor. German, 15th century Gothic armor, 15th century fluted field armor, at isang kinatawan na ginintuan ng 16th century armor. Panas. Ang Maharlika ay palaging nabighani sa sining. Sa kanilang mga tahanan, nagtipon sila ng mga gawa ng sining at mga curiosity, nagtayo ng mga gallery at sa katunayan, sila ang unang nagtatag ng iba't ibang mga koleksyon ng sining. Ang Orava Museum ay itinatag noong 1868 ni Count Edmund Zichy. Karamihan sa mga gawa ng sining na maaari mong humanga dito ngayon ay tinipon ng dating museo ng Orava Compossessorate, ang Exhibition of Hygiene. Ang exhibition ay kasalukuyang matatagpuan sa isang maliit na espasyo sa kanan. Pinalamutian ito ng mga painting. Kabilang sa mga bagay, maaari mong mapansin ang isang orihinal na makasaysayang garderobe, ang banyo. Noong nakaraan, binigyang pansin ng mga Maharlika ang personal na kalinisan at kalinisan sa mga kastilyo at mansyon. Hindi bihira na makahanap ng pribadong spa. Nagustuhan din ng mga mayayaman na gumamit ng iba't ibang pabango at mga produktong kosmetiko noong panahong iyon. Ang kusina ay isang napakahalagang lugar sa kastilyo. Ang lahat ng mga pagkain para sa maraming mga naninirahan ay inihanda dito. Noong una, ang gitna ng kusina ay isang bukas na chimenea lamang. Kalaunan ay isang bato o isang pugon na ladrilyo. Ang isa sa mga pinakasikat na kagamitan sa kusina ay mga mechanical na turnspit na ginagamit para sa pag-ihaw ng karne. Ang mga gulong ng ngipin ay nagpapahintulot sa isang mabagal na pag-ikot na paggalaw na ginagarantiyahan na ang karne ay inihaw ng malumanay at pantay. Dahil sa matinding init, ito ay isang hindi komportable at nakakapagod na trabaho na kadalasang ginagawa ng isang katulong. Sa sahig sa ilalim ng salamin, makikita mo ang 2 butas na nakatulong sa pamamahala ng pugon. Noong nakaraan, ang pagkain ay kahit papaano ay minamaliit at itinuturing na isang tool lamang para sa pagpapakain ng gutom na tiyan. Sa paglipas ng panahon gayon paman, ito ay naging isang aesthetic na kasiyahan. Nag-transform ang kainan sa isang social na gabi kung saan natapos ang mahahalagang kasunduan o maging ang mga kasal. Kinakatawan din nito ang sistema ng etika at kalinisan. Ito ay isang simbolo ng pangkalahatang kultura. Nakatuon ang eksposisyon sa makasaysayang kainan at mga replika ng makasaysayang tableware. Sa simula pa lang, ang alchemy ay nakabatay sa 2 magkakaugnay na larangan. Technical, laboratory work na may mga chemical, at ang teorya ng kanilang magkaparehong epekto, at espiritual na nauugnay sa iba't ibang mystical at relihiyosong mga katanungan. Ang mga pinuno ay madalas na humihingi ng tulong sa mga alchemist. Ang kanilang gawain ay upang bigyan sila ng mas maraming ginto upang makamit ang mga layunin ng militar, upang tustusan ang hukbo at upang magpatakbo ng isang maswerteng buhay. Naniniwala ang mga alchemist na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sulfur at mercury at ang mga epekto ng 4 na elemento, apoy, hangin, tubig at lupa, posible na i-convert ang mga ordinaryong metal sa ginto o pilak. Sinubukan din nilang pahabain ang buhay ng tao sa iba't ibang paraan, kahit na walang direktang katibayan ng pagkakaroon ng mga alchemist sa Orava Castle. Ang lokal na itim na kusina ay tila nauugnay sa temang ito at malamang na nagsilbing isang lugar ng trabaho para sa mga alchemist.
Sa treasury, maaari mong humanga ang pinakamahalagang exhibit na ipinakita sa kastilyo. May mga gintong butones at pandekorasyon na elemento mula sa mga tela ng libing sa crypt ng pamilya ng Thurzo. Ang espesyal na atensyon ay binabayaran sa amber beads na marahil ay bahagi ng isang pulseras o isang gintong 17th century Renaissance ring na matatagpuan din sa libingan. Natuklasan ang singsing na nakatago sa basura ng construction noong 2007. Sa loob ng singsing, may motif ng dalawang magkadikit na kamay na kadalasang ginagamit bilang simbolo ng pakikipag-ugnayan. Ang mga barya sa mga kaso ng exhibition ay nauugnay sa panahon ng Iron, Middle Ages at Modern Times. Makikita mo rin ang mga medieval at modernong dukat na nagsilbing bayad noong panahon ng paghahari ng iba't ibang pinuno. This is the jewelry. 60. Puro araw, walang gabi. Golden coins from the period from the 5th century to the beginning of the 19th century. Sa naka-air condition na exhibition case na ito, maaari mong humanga ang mga makasaysayang tela na matatagpuan sa libingan ng pamilya Thurzo sa Chapel of St. Michael. Ang mga damit sa kaliwa ay iniuugnay kay George Thurzo. Ang mga ito ay tinahi sa paraan ng Hungarian at petsa pabalik sa ika-16 ng siglo. Ang outfit ay binubuo ng isang maikling wool coat na may balahibo na tinatawag na mentieka, isang pinalamutian na kamiseta na tinatawag na doloman, at isang sombrero. Ang pangalawang damit ay iniuugnay kay Elmbridge Thurzo. Wadus ay patri ng impluensya ng fashion ng Aleman noong unang bahagi ng ika-17 siglo. Binubuo ito ng isang Amerikana pantalon at pantalon ay tinuturing na mga luxury goods noong panahong iyon. Ang Spanish Renaissance fashion ay kinakatawan ng dalawang kasuotan ng mga bata na matatagpuan sa libingan ng pamilya. Henkel, sila ay kay Lazar na namatay noong 4 na linggong bata, at Emerencia na nabuhay lamang ng 8 buwan. Pasok po tayo rito. Sa orihinal, ang espasyong ito ay hindi konektado sa Chapel of St. Michael, na pinatunayan din ng pagkagambala ng orihinal na Renaissance wall painting. Maaari mong humanga dito ang isang Baroque wardrobe noong ika-8 siglo na tinatawag na isang paramentar na nagsilbi upang mag-imbak ng mga liturgical na tela. Ang 18th century Relief of the Calvary sa kaliwa ay isa sa pinakamagandang woodcuts sa buong kastilyo. Ang iba't ibang 19th century liturgical na bagay ay inilalagay sa kaso ng eksibisyon. Sa ibaba, makikita mo ang isang church missal mula 1770. Ang kapilya ay itinayo sa ilalim ng Duke George, Georgi Thurzo sa pagitan ng 1610, 1611 bilang isang lugar ng pagsamba sa protestante. Ang vault ay suportado ng 2 slim na mga haligi na may mga takip na tuskan, at ito ay naiilaw mula sa 6 na bintana na may huli na mga burloloy na Gothic. Ang portal ng pasukan ay isang magandang halimbawa ng eskultura ng bato. Sa loob ng 1920s, natuklasan ng mga eksperto ang orihinal na pagpipinta ng Renaissance sa ilalim ng mga layer ng mga bagong kwadro. Ito ay naibalik at ngayon makikita mo ito sa lahat ng kagandaan nito. Ang mga bintana ay pinalamutian ng mga sariwang herbal motifs. Ang lugar ng pagsamba sa protestante ay nakasentro sa paligid ng orihinal na justificationist ng speculum of the Mirror of Apology. Mula 1611, naglalaman ito ng niyo ng mga larawan na nagpapahayag ng mga pangunahing prinsipyo ng pagpapatawad ng isang makasalanan mula sa pagtuturo ni Martin Luther. Ang dambana ay permanenteng lumipat sa Nitspali sa panahon ng mga oras ng katolisasyon. Ito ay isa sa pinakamahalagang gawa ng Slovak Renaissance. Ang larawan ay tumutulong sa iyo upang mailarawan ang piraso ng sining na ito. Gayunpaman, hindi nito nakuha ang kamahalan
Nang 1 matangkad at 4.6 ang lapad na dambana. Namatay si Juray Turzo noong ika-24 ng Disyembre. 1616 sa mansyon sa Bidka at siya ay malamang na inilibing sa lokal na simbahan. Ang balo na si Elzbieta Choborova ay nagpasya na ilipat ang kanyang mga labi sa Grava Castle. Noong 1622, isang pamilya itinayo ang crypt kung saan natagpuan ng buong pamilya ang kanilang walang hanggang kapayapaan. Bukod kay Juraj Turzo, kama nito ang mga labi ni Elzbieta Choborova mismo. Ang kanyang posthumous na larawan ay nasa itaas ng crypt. Ang kanilang anak na si Lemrich, anak na babae na si Anna Sunugova at iba pang hindi kilalang mga kamag-anak. Ang epitaph sa kanan mula sa dambana ay ipinagdiwang ang pagkatao ng Juray Turzo. Ngayon ito ay isa sa mga pinakagaganda na napanatili na likha sa St. Michael's Chapel. Sa itaas ng laki ng buhay na larawan ng Juraj Turzo ay nangingibabaw. Pinalamutian ng mga makasagisag at pangadorno ng mga elemento at motibo. Ang mga talahanayan ay nagpapaalam sa amin tungkol sa kanyang mga nagawa. At pag-andar sa yumaong Juray Turzo na gaganapin, kasama rin dito ang oras ng kanyang kamatayan at isang kanais na pag-isip na ang kanyang linya ay nauukol. Kagiliw-giliw na katotohanan, ang epitaph na ginawa sa Timog Alemanya ay binubuo ng 7 uri ng pandekorasyon na bato at iba pang mga materyales. Ang pangalawang crypt ay kabilang sa pamilyang Henkel na nabuhay noong kalagitnaan ng ika-17 siglo. Sa pamamagitan ng window ng baso maaari mong makita ang orihinal, huli Renaissance coffins na gawa sa lata at mga mixtures ng iba pang mga metal. Ito ay isang kaakit-akit na halimbawa ng ganitong uri ng sining. Pansinin ang hinihingi na gawaing artisan ng ibabaw ng mga kabaong. Katulad, kung hindi mas magagandang mga kabaong ay nasa Turzo Crypt din, ngunit ang kanilang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam. Nang matuklasan muli ang crypt noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, si Duke Joseph Palfy ay nagkaroon ng bagong talahanayan ng paggunita, dinisenyo. Ang pag-andar ng libing ng kapilya ay na-evoke ng 3 libing na kalasag na matatagpuan sa dingding ng kapilya. Nabibilang sila kina Juraj at Lemrich Turzo at Jan Sunog, ang asawa ni Anna Turzo. Ang bato na bahagi ng baptistery ay napitsahan din sa panahon ng Renaissance. Ang kahoy na extension ay mayroon ng baroko at ipinapakita ang binyag ni Kristo ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan. Ang muling pagtatayo ng baroko ng lugar ng pagsamba sa protestante sa kapilya na nakatuon kay St. Michael ang Arkanghel ay naugnay sa malawak na mga aktibidad na anti-reformasyon sa kontemporaryong lipunan. Ang tagapangasiwa ng mansyon ng Orava, si Juraj Erdodi, na-convert sa pananampalatayang Katoliko at sa gitna ng ika-12 siglo ay nagsimula ang interior ng baroko ng kapilya. Ang napakalaking dambana ay nakatuon kay St. Michael. Ito ay isang halimbawa ng komplikadong arkitektura ng altar na pinangungunahan ng larawan ni St. Michael na nakikipaglaban sa Diablo. Sa mga panig ay 2 santo, ang mga magulang nina Virgin Mary, St. Anne at St. Joachim. Sa extension ay isang pangkat ng mga estatwa The Coronation of Virgin Maria sa harap ng Holy Trinity. Sa itaas ng larawan ay ang Amerikana ng mga braso ng pamilyang Erdodi. Mahalaga, ilagay sa lahat ng mga gusaling sakripisyo ay kabilang sa ambit. Ang isa sa kapilya ay pinalamutian ng mga kaluwagan sa mga banal at ebanghelista. Ako tayo mga kaloko. Tayo ay lumabas na. Pwede ngayong padlock. Vůbec nekoupím. Ano? Tak potom sa diaľku budete. Na tayo dito. Oh. Tingnan yung mga baril. Tindi ng mga baril. Kagamitan ng araw. Espada. Ang pagtatayo ng palasyo ni Turzo noong ika-16 at ika-7 siglo ay kadalasang nauugnay kina
Francis at George Thurzo, ang unang palapag ng palasyo ay orihinal na ginamit para sa mga layunin ng kinatawan. Sa mga lugar na ito ay naibalik noong 2017-2018, natagpuan ng mga mananaliksik. Dito ang mga orihinal na kwadro na gawa sa Renaissance mula sa oras ng konstruksyon nito. Above ang portal ng entrance, merong isang bato na Amerikana ng mga bisig ni George Thurzo at ang inskripsyon ng Latin na nagsasabing ang palasyo ay itinayo ng isang Hungarian Palatine George Thurzo sa panahon ng paghahari ng Matei II noong 1611. Ang armory ng castle, sa itaas ng portal ng pintuan ng pasukan, maaari mong makita ang mga orihinal na pintura ng Renaissance na ginawa gamit ang Seco technique, dry painting. Sa itaas ng kanang pintuan, mayroong isang Amerikana ng mga bisig ni Elizabeth Chobor, ang asawa ni George Thurzo. Ang fireplace ay itinayo pagkatapos ng isang malaking sunog at ginamit upang mapainit ang iba pang mga silid. Ang armory ay may dalawang pangunahing pag-andar. Una, ginamit ito upang mag-imbak at ipamahagi ang mga kagamitan kung sakaling makipag-away. Ngunit mayroon din itong isang kinatawan na function. Ang eksibisyon ay nagpapakita ng iba't ibang mga armas ng maraming mga lokal na maharlika. Ang mga sundalo na ipinagtanggol ang Orava Castle at nakipaglaban sa mga digmaang Turko at relihiyoso ay gumagamit din ng mga personal na armas para sa kanilang proteksyon. Ang pinakakaraniwan ay mga kutsilyo at mga dagger. Maaari mong makita ang mga ito sa kaso sa iyong kaliwang kamay. Noong ika-16 na siglo, maraming mga mandirigma ang nagsimulang gumamit ng mga pistola dahil maaari lamang silang hawakan ng isang kamay. Sikat sila lalo na sa mga nakasakay. Ang silid ay na-renovate sa estilo na ito pagkatapos ng 1800. Ang mga kasangkapan sa bahay ay nag-date noong ika-19 na siglo. Ang natatanging bagay sa silid ay isang replika ng salamin ng Venetian mula kaliwa hanggang kanan sa dingding. Makikita mo ang mga larawan ng Orava, mga administrador ng distrito, si Darius Smrexani at ang kanyang anak na si George Smrexani, ang larawan ni Edmund Zichi na isang tagapagtatag ng Museum of Orava, Compos Assessorate at ang larawan ni George Thurzo. Ang unang salon, ang unang silid, mayroong isang ika-18 siglo na baroque wardrobe na pinalamutian ng dayami. Maaari mong mapansin na may 4 na mga numero na inilalarawan sa mga pintuan ng wardrobe. May kaugnayan sila sa 4 sa oras na kilalang mga kontinente. Europa, isang knight. Asia, the Turk. Africa, isang itim na tao. Amerika, isang katutubong Amerikano. Ang pulang salon, interior ay nilagyan ng mga neo-Gothic na kasangkapan mula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa showcase, maaari mong makita ang porselana mula sa simula ng ika-20 siglo na may isang motif ng hapon at isang manika, isang krinolina na nagsilbing isang quilt para sa isang teapot. Ang mga kwadro na gawa sa dingding ay ginawa noong 1800 at ipinakita nila ang kastilyo mula sa Hilaga at Silangan. Ang pangatlo ay ang pag-print ng Orava Castle mula 1832. Ang Salon ng Kababaihan. Sa panloob na pader ng Salon ng Kababaihan, mayroong isang orihinal na banyo sa kasaysayan. Sa kaliwa, makikita mo ang piano mula 1880. Ang ika-19 na siglo na upholstered chair at ang sofa ay kumakatawan sa estilo ng Biedermeier. Gayun din ang ipinakita na damit ay ginawa sa isang katulad na fashion at ito ay isang kopya ng isang damit na inilalarawan sa pagpipinta ni Antonia Zichi. Kami ay naipasalamang mula sa palasyo ng Thurzo hanggang sa Western Bastion na itinayo noong 1540s sa ilalim ni Jan mula sa Dubovec. Nagsilbi ito bilang isang haligi sa fortification ng kastilyo na epektibo sa panahon ng pag-atake. Ang kapal ng mga panlabas na pader ay kahanga, 4, 5 metro, 13, 16 fe. Ang Western Bastion ay may kisame ng kaset mula sa gitnang ika-17 siglo na nasave mula sa apoy salamat sa makapal na mga pader. Ang nakaligtas na kisame ay tumutulong sa amin upang mailarawan ang iba pang mga kisame sa kastilyo. Salon ng pamilyang Thurzo, mayroong isang pagpipinta ng Renaissance ng Elizabeth Chobor's coat of arms sa itaas ng portal ng pasukan. Ang pasukan sa sumusunod na silid ay pinalamutian ng Amerikana ni George Thurzo. Sa paligid ng mga bintana,
Maaari mong makita ang Renaissance floral ornaments. Maaari mong mapansin ang isang Baroque dibdib mula sa 1695 na ginamit upang mag-iimbak ng mga kasuotan. Ang isang instrumento sa musika na tinatawag na clavichord na ginawa noong 1794 ay bahagi din ng eksibisyon. Ang damit sa silid ay isang kopya ng damit ng Eve Thocoli Esseker. Siya ang pangalawang asawa ni Palatine Paul Esterhazy, ang apong babae ni George Thurzo at ang anak na babae ni Stephen Thocoli, ang pangatlong direktor ng Orava Compositorate. Noong 1682, pinakasalan niya si Paul Esterhazy pagkatapos ng isang madamdaming pag-iibigan. Ayon sa mga mapagkukunang pangkasaysayan, natapos ang pagkakaisa ng kanilang kasal pagkatapos ng 4 na taon. Hiwalay sila pagkatapos ng malubhang hindi pagkakasundo at salungatan. Ayon sa kanya, pinabayaan niya ito at binibigyang pansin ang kanyang mga aso. Inakusahan pa niya siya na sinusubukang patayin siya. Ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon ay naging target ng pampublikong paninirang puri. Karamihan sa mga tao ay suportado ang panig ng kanyang asawa. Sa 1700, ang kanilang mga fights ay nagtapos nang si Eva ay nabilanggo at inakusahan na patayin ang kanyang asawa. Pagkalipas ng 2 taon, pagkatapos ng intervention ng kanyang asawa, siya ay naka-intern sa isang monasteryo. Ang kasal ay hindi natapos sa diborsyo, ngunit ang kanilang paghihiwalay ay madalas na inihayag. Ang Lady in Black, Elzbieta Koborova, bukod sa puting ginang, ang mga interior ng kastilyo ay ang tahanan ng Lady in Black. Ito ay si Elzbieta Koborova, ang pangalawang asawa ng Palatine ng Hungary at ang may-ari ng Castle Juraj Turzo. Si Elzbieta ay napaka-karampatang at matalino na kababaihan at wala siyang paghihirap sa pangangasiwa ng mga pag-aari ng malayo ang kanyang asawa. Palagi siyang inookupahan ng mga diplomatikong gawain at digmaan. Regular niyang kontrolin ang mga manors at hindi niya maalis ang Grava Castle upang gawin ng mga lingkod upang matupad ng maayos ang kanilang mga gawain. Minsan ay nanumpa siya na kontrolin niya ang mga ito kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit siya makikita pa rin sa mga dingding ng kastilyo, nagdadala ng isang nasusunog na parol at kontrolin ang lahat. Bukod dito, pinaniniwalaan siyang protektahan ang kastilyo mula sa kalokohan. Gun rooms. Ang mga gun room ay itinayo bilang pangunahing nagtatanggol na paninindigan ng Western Bastion, ang platform para sa artilerya ng kastilyo. Ipinapakita nito ang gunnery na ginamit sa pagtatanggol sa kastilyo noong ika-16 at ika-17 siglo. Hindi unang silid, makakakita tayo ng isang kanyon ng kastilyo mula ika-16 na siglo na may mga accessories na binubuo ng isang paglilinis ng espongha, ang pulbos, sukatin, rammer at isang butterfuse stick. Ang mabisang operasyon ay kinakailangan ng maayos na koponan ng mga gunner. Ang paglo-load ng baril ay maaring tumagal ng hanggang sa 15 na minuto. Ang isang tipikal na replay ay makikita sa pangalawang silid ng artilerya. Ang mga ito ay napaka-popular sa panahon ng Renaissance at Baroque. Ang silid ay din ang tahanan para sa orasan ng mekanikal na
Dingding na inilipat dito mula sa kapilya ng St. Michael pagkatapos ng Great Fire. Hindi katabing silid, maaari mong makita ang mga musket na nakapatong sa mga kinatatayuan at isang 3 bariles na kanyo na nakalagay sa bintana. Gamit ang ilang mga barrels pinapayagan ang mga gunmen na mag-apoy ng ilang mga pag-shot sa isang serye nang walang pangangailangan na in-reload ang baril pagkatapos ng bawat pagbaril. Ito ay pakinabang sa iwas sa direktang pag-atake sa mga dingding ng kastilyo. Mga baril kamay na gaganapin, pati na rin ang mabibigat na artilerya ay ginamit ng mga musketeer at ang mga gunmen, ang mga profesional na sundalo sa panahon ng Renaissance at Baroque. Sila ay mga mersenaryo, naglilingkod sa mga nagbabayad sa kanila. Matapos ang 30 taon na digmaan, sinimulan ng mga monarko na panatilihin ang mga profesional na hukbo na alam natin ngayon at ang puting ginang. Ito ay pinaniniwalaan na sa All Saints Night and the Palm Linggo maaga ng umaga, isang babaeng nasa puti ang naglalakad sa gitnang kastilyo. Ayon sa alamat, siya ang asawa ng isang kabalyero na pinatay ng kanyang asawa. Ito ay ang All Saints Day Master na ginawa ay nasa masamang kalagayan at inabuso ang mga lingkod. Hindi siya malulugod sa anuman. Nang magsimula siyang mag-spanking ng isang maid na walang dahilan, nais ng kanyang asawa na pumasok at wakasan ang laban. Gayunman, nagawa ni Master sa kanyang galit, sinubukan ng babae na protektahan ang dalaga at ang galit na ginawa ay naghiwalay sa kanyang kamay. Siya ay dumudugo mula sa All Saints Day hanggang sa linggo ng Palma nang siya ay namatay. Dumaan si Master, desperado siya at hindi mapakali hanggang sa makilala niya ang multo ng kanyang asawa sa looban ng kastilyo. Dahil ang puting ginang ay nakita ng mga tao ng maraming beses, lumulutang sa hagdan patungo sa kuta. Ganda rito. Nasa taas na pila ng kastilyo. Pumasok ka na lang sa terrace ng Western Bastion. Original na kapwa ang Western at Eastern Bastion ay bubong. Ngunit ang bubong ay pinalitan ng yakap. Tumitingin sa kanluran, maaari nating makita ang Siboneyce Hill na dating lugar para sa mga pagpapatupad. In the distansya, maaari nating makita ang Malafatra Mountain Range, ang Kaysera Hill at ang Orava River sa silangan, Zapadne Tatry, Western Tatras, na mga bundok sa timog silangan, at Oravska Magura ay umaabot sa buong hilaga. Nag-alok ang terrace ng isang magandang tanawin ng Castle Hill na nakatayo ng 112 metro sa itaas ng antas ng Orava River. Sa taas na ako ng kastilyo, mga kaluko. Tara, tayo rito. Kayat. Okay, meron dito. Ang isa sa mga magagandang salas ng Corvinus Palace na pinasok lamang namin ay ang pangalawang gallery ng kastilyo na nakatira sa dating mga silid, kainan. Ito ay pinalamutian ng mga larawan ng dating direktor ng Orava Compositorate. Maaari kang makahanap ng mga talahanayan na may mga pangalan at pamagat sa ilalim. Ang kasaysayan ng Orava Compositorate ay ang mga sumusunod. Bago ang kanyang kamatayan, noong 1616, si Juraj Gheorghe Turzo ay nakatagpo ng hindi pagkakahiwalay ng mga pag-aari sa mga distrito ng Orava sa kanyang huling kalooban. Sa pagkamatay ng kanyang anak na si Lemrich, ang linya ng Bidka Orava ng pamilyang Turzo ay nawala ang huling tagapagmana ng lalaki noong 1626. Nakaligtas sa 7 anak na babae at ang kanilang mga asawa ay nagtatag ng Orava Compositorate ko pagmamayari. Ang isa sa kanila ay mahalal sa pag-andar ng administrator. Nagkaroon siya ng mga pribilehiyo ng isang squire ng county. Sa gitna ng kanyang mga tungkulin, ay bisitahin ang lahat ng mga pag-aari. Isang beses sa isang taon, kontrolin ang pangangasiwa at muling ibigay ang kita sa gitna ng mga kasosyo ng makatarungan. Kasaysayan ng komposesore. Naranasan ng parties na mga administrador. Ang una ay ang Gaspar Leshazy
at ang huling isang Joseph Palfy. Ang larawan ni Edmond Zichi ay kawili-wili. Mukhang mayroon siyang 6 na daliri sa isa at 4 sa kabilang. Sinabi ng alamat na si Edmond ay isang ibig sabihin na tao na kukuha ng 6 na daliri, ngunit nagbibigay ng 4 lamang. Ang katotohanan ay maaring naiiba. Ang nonverba, sed facta. Ang inscription sa itaas ng kanyang ulo ay nagmumungkahi na siya ay isang tao. T. Essentra Courtly War ay hindi tinatanggal ang isang tubig tayo. Maya T. Orso Francis Turzo noong 1565. T. Kami ay itinayo upang malutas ang isang pangmatagalang problema ng kakulangan ng inuming tubig sa Kastilyo. Orihinal na, ito ay 1995 fourth. Malalim at naabot nito ang antas ng Orava ng river. Ito ay bahagyang nasira sa panahon ng Great Fire noong 1800 at ito ay kasalukuyang lalim ay 64 men, 209 FT. Ang mga gitnang courtyards ay nakapaloob sa Corvinus. Palas na naiwan mo lang at ang palasyo ni Jan mula sa Dubovec na konektado sa residential tower. Ang Corvinus Palace ay itinayo sa ikalawang kalahati ng ika-9 siglo ng Haring Matthias Corvinus. Ang residential tower sa gilid ng patio ay itinayo sa pagtatapos ng ika-13 siglo at originally, ang pagpasok ay posible lamang sa pamamagitan ng isang portable hagdanan sa unang palapag na ginagarantiyahan ang isang mas epektibong pagtatanggol ng kastilyo. Mula sa Central Courtyard, maaari kang makapasok sa dating kusina na nagpapakita ngayon ng kontemporaryong pangangasiwa ng hustisya at mga instrumento sa pagpapahirap. Kasama sa harap na silid ang isang bench na may kahoy na pamatok na naayos, ang mga binti ng bilangguan, pitayan, rack at iba pang mga diskarte sa pagpapahirap. Ang pangalawa, mas maliit na silid ay kumakatawan sa isang selda ng bilangguan. Maaari naming makita ang iba pang mga tool dito kasama ang Espanyol, boot, isang kahoy na pamatok na nakalock ang ulo at parehong mga kamay. Tinatawag na leeg. Noong nakaraan, ang mga taong pinaghihinalaang gumawa ng isang krimen ay kailangang sumailalim sa maraming mga pamamaraan sa pagpapahirap. Kasama dito ang paglalagay sa rack o pagsunog ng katawan ng mga kandila at sulo. Ang isa pang pamamaraan na ginamit sa teritoryo ng Slovakia mula noong ika-13 siglo ay isang wheel-wheel. Ang form na ito ng parusa ay isinagawa sa 2 paraan. Ang taong ay naka-fasten sa isang gulong mula sa isang karwahe at ang kanyang mga braso at binti ay binugbog ng isang baras na bakal. Ang iba pang pagpipilian ay ang puang tao sa lupa, kung minsan sa mga kahoy na troso, habang ang isang mabibigat na bakal at kahoy na gulong ay dahang ibinaba na sinira ang mga buto ng napakabagal at masakit. Wah, may pang big tip oh. Ayun ho, may pang big tip ah. Ang daming big tip pala ng unang panahon. Oh, mga kaloko. Pagdating natin yan. Oh. Ang lahat ng mga silid sa Corvinus Palace ay itinayo muli sa estilo ng Neo-Gothic sa pagitan ng
1906, 1912, nang inutusan ni Joseph Palfy ang muling pagtatayo. Ang mga dingding ay sakop ng mga ukit mula sa lungsod ng Košice at Hungarian Guy 6R, Sarah's Castle. Komarno Fortress isang Torok St. Mikkel Success Risolnok, malapit sa Budapest sa Hungary. Ang lahat ng mga ukit ay dokumento ang 15 taong digmaan laban sa Ottoman Turks. 1593-1608. Ang degree sa kaliwa mula sa harap ng pintuan ay iginawad sa Orava Compossessorate noong 1890 nang lumahok ang mga kinatawan sa isang patas na pang-agrikultura at kagubatan sa Vienna. Ang isang giliw na alamat ay konektado sa upuan sa bintana. Ito ay pinaniniwalaan na ang isang ginang na kumukuha ng isang upuan ay magpakasal o buntis sa loob ng isang taon. Gayunpaman, ang tunay na kasaysayan ay mas kawili-wili. Ang upuan ay ginamit bilang isang kahabaan para sa pagdadala ng mga may sakit o mahina na tao sa kastilyo. Ang armorial room ay orihinal na nagsilbi bilang isang silid-aklatan. Ngayon, pinangungunahan ito ng mga upuan na may mga coats ng mga braso na nakaukit sa mga backrests. Kasama sa roll of arms ang mga sagisag ng Slovakia, Czechoslovakia, Hungary, Orava District, at ang family coats of arms ng Turzo, Palfil, Esterhazy, Zici, Chiraki, Chirakivci at Chaki Tsakivci na pamilya. Sa showcase sa itaas ng mga upuan ay ang mga libro at bagay mula sa natatanging koleksyon ng Vavrinek Kaplovic, isang scholar at may hawak ng opisina, isang museo sa Dolny Kubfen. Sa itaas ng pasukan sa susunod na silid, ang Knight Hall, ay ang Amerikana ng mga bisig ni František Turzo na nakaukit sa kahoy. Ngayon, maligayang pagdating sa The Knights Hall. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga neo-Gothic frescoes na may mga motibo sa pangangaso. Ang Pondasisto ay gawain daw isang pintor ng Aleman mula sa Munich, Maximilian, man na inspirasyon ng mga lumang pattern ng Italia. Kapansin-pansin, hindi ka makakahanap ng maraming kababaihan sa mga fresko. May 3 lamang sa kanila at napakaliit nila. Kapag nahanap mo ang mga ito, baka magulat ka na ang 2 sa kanila ay nakaupo sa mga kabayo at ang pangatlo ay nakasandal sa labas ng kastilyo sa kanang sulok. Ang mga kasangkapan sa silid na ito, tulad ng halos lahat ng pagpapakilos sa palasyo ng Corvinus, ay dinisenyo ng kalooban ni Joseph Palfil. Nais niyang magkaroon ng mga naayos na silid na puno ng mga kontemporaryong kasangkapan at ipakilala ang estilo ng buhay ng medieval sa mga bisita. Isang romantikong elemento ng arkitektura ng silid na ito ay tinatawag na sedilia, isang upuan ng bato sa dingding sa dingding. Ang mga kaugalian sa talahanayan ay tiyak. Ang mga kalalakihan lamang ang maaaring umupo sa paligid ng pangunahing mesa. Nakaupo sila ng astride, nakasandal sa backrest at ang kanilang tabak. Matapos ang pagtatapos ng kapistahan, na impluwensyahan ng alak ang mga Ginoo, ay maaaring dalhin gamit ang upuan sa mga silid kung saan itatapon sila ng mga lingkod sa kama. Ito ay sa higaan. Ang unang silid tulugan na ating dumadaan ay kabilang sa mga lingkod. Ang isang kahoy na inukit na orasan ay yakap sa itaas ng kama. Wala itong mga kamay ng index na nagpapaalala sa mga lingkod na dapat silang nasa tungkulin para sa buong 24 na oras sa isang araw. Ang sumusunod na silid, tulugan ay kabilang sa Lord of the Castle. Ang isang kama na may baldachin ay inilalagay sa gitna ng silid dahil ito ang kaugalian ng medieval. Ang mga pantulong na yapak ay pinadali ang proseso ng pag-akyat sa kama. Ang mga kama ay napakataas dahil sa 2 kadahilanan. Ang pangangalaga ng init at ang mga rodents. Ang isang neo-Gothic double-door wardrobe na may cornice at ornament ng ngipin ay isang kawili-wiling exhibit din. Ang muebles ay nakumpleto na may inukit na kahon ng sulat. Ginamit ito lalo na ni Juraj Turzo at ang kanyang pangalawang asawa na si Elżbieta Choborova. Sa kabila ng katotohanan na nagpakasal si Elżbieta, sa murang edad sa 14 ang kanilang relasyon ay puno ng pag-ibig. Tuskado silang mga sulat ng pag-ibig na ipinagpalit sa pagitan ng pares sa panahon ng paglalakbay. Ni Juraj ay isang tahimik na saksi ng pagnanasa. Magsusulat sila ng madalas at sa maraming wika.
Będzie przestało. Sorry. Okay, thank you. Laking ibon na rin. Galing, parang tunay. In forestry collection, there are 50 pieces of tin. Dalawang mukha. Dalawang mukha na kaso. Skamieniały drzew jest bardzo dokładne. Agila 1860. Naprawdę bardzo dokładne. Są miejsca takie, z których nie można pobrać się. Baso. Ayan. Sa ngayon, kami ay nasa 5 palapag na palasyo ng Jan mula sa Dubovec na itinayo sa unang kalahati ng ika-16 na siglo sa Late Gothic. Sa itaas ng mga pintuan sa mga partikular na silid ay mahusay na napanatili ang mga sagisag ng bato ng may-ari. Mahalagang banggitin na ang mga lugar na ito ay ganap na nawasak sa panahon ng Great Fire. Noong 1800, ang muling pagtatayo ay bahagi ng ang kumpletong muling pagtatayo ng kastilyo noong 1953-1969. Ang lugar ay angkop sa mga pangangailangan ng Museum of Orava. Nag-host ito ng natural na exhibition ng kasaysayan. Bahagi ng exhibition mismo sa pasukan ay nakatuon sa kasaysayan ng Museum of Orava. Ang isang sample ng pinakalumang exhibit ay ipinapakita dito. Noong nakaraan sila ay bahagi ng orihinal na exhibition. Nagpapakita ito ng mga anomalya tulad ng 2 ulo na katawan o isang vulture na hinabol sa Orava. Baka mayroon ka napansin ng isang napakalaking fire stem na higit sa 400 taong gulang. Ang pangunahing bahagi ng exhibition ay nakatuon sa pinakakatangian at heograpiyang pinakamalawak na kumakalat na mga uri ng natural na kapaligiran. Maaari mong makita ang mga likas na tirahan ng mga hayop sa Orava. Ang fluvial biotopes, species na naninirahan sa paligid ng mga pag-aayos ng tao, mga parang at pastulan, mga bog ng pit o foliaceous at coniferous, nakagubatan na may alpine meadows ng Zapadne, Tatry, Western Tatras sa ikalawang palapag. Tingnan ang 2 mapa ng Orava sa tabi ng isa't isa, isang bago at isa mula pa noong una, ika-20 siglo smart. Ang mga bisita ay mapapansin ang lumang mapa ay hindi kasama ang Oravska, Priehrada Grava Dam at ang ilang mga teritoryo ay bahagi na ng Poland. Orava region. Cheetah.
Exactly. Tudo o que aconteceu. Ele não avisou. Ika. Yeah.